What's up mga ka-backyard? Nandito ulit tayo kay Sir Frank at nagbabalik tayo para ituro niya yung pagkukulture ng magnadap niya. Ngayon Sir Frank, eto kanina pa natin pinagmamasdan yung mga magnadap niya dito. Ngayon, siguro panahon na para ituro mo yung sikreto mo kung paano ka magparami ng magnadap niya. Okay. Alam nyo ang sikreto ko rito, unang-una. Gagawa muna kayo ng stock water. Stock water. Katulad dito. Stock water. Pagkatapos, kukuha kayo ng isang kutsarang urea. Oo. Isang kutsaritang complete. Complete. Saka dalawang kutsarang cornstarch. Starch. Pagkatapos, halu-haluin nyo yun dito. Halu-haluin nyo hanggang sa siya matunaw. Pag natunaw na siya, ilalagay ngayon siya sa nakakarawan siya sa sunlight. Sa direct, direct sunlight. Ngayon, hindi pa daw tatapos yun. Nakaano na siya, nakarawan na. Makikita niyo dyan, mayroong parang lulutang na parang may lamad-lamad o bula. Haluin yun. Everyday, haluin niyo dyan. Hindi kailangan pala laging mawala yung bula niya pag yung nagkukulture Oo. niya. Bakit kailangan mawala yung bula? Siyempre, kailangan tuminis siya, yung maging malinis siya. Kailangan din niya, malinis kailangan din ng dam niya, kailangan din ng malinis na tubig eh. Saka yung pagka-green niya para gumanda. So yun mga ka-backyard, kailangan laging puro yung ano natin, yung sa ginagawang green water, kailangan wala laging pula para maging puro. Tapos, alam ko bumabaho yan pag hindi siya nahalo, hindi nawala yung bula. Oo, kaya kailangan halo tayo ng halo para mawala rin yung Kailangan amoy. talagang puro. Ngayon, Sir Frank, eto, kanina ko pa tinitignan to, sobrang daming magdadap niya. Eto na ba yon yung kinulture mo? Oo, yan yun. Ngayon, dati green water to dati. Green water. Ngayon, kapag dumarami yung dap niya, yung green water nagiging parang siya, clear. Nakiklear, Nakiklear siya kasi kinakain nila lahat yung green water eh. Ngayon, ang sikreto dyan, pag ganyang clear water na, pwede nyo siyang buhusan ulit ng green water. Yun na lang pinapakain ko. Ayun na yung finished product mo ng green water. Oo, ito yung green water na yung may urea, complete, May cornstarch. may cornstarch. Tapos, ayan, ganda na yun. Ang ganito na, nakita nyo naman itong, medyo clear na. Clear na. Sa kanya may ilalagay na ganyan. Ibubuhos lang. Bubuhos lang. Pag ulit siya, nag-clear, ganun yung gagawin nyo. Dadagdag uli ng green water. Ganda kayo ng green water So, na eh. ito mga ka-backyard, kulay green na uli yung niya, lumabo na. Makikita, pag ubos na yung green water, mag-clear na uli, mag-clear na. makikita na uli yung mga magdadap niya. Yun. Tapos, ganun ulit. Buhos Lalagyan nyo ulit. ganun lang. So, napakadali lang palang mag-culture. Kailangan lang natin, meron tayong starter. Di ba? Oo, syempre. Kasi hindi tayo makakapag makakapagparami ng dab niya kung wala tayong starter. Yun. ngayon, meron pa akong sa tawag dito Na option. na option na ginawang, kumbaga nagawa rin ako ng Experiment. nag-experiment din ako eh. Ngayon, naandito siya. Oh. Gusto niyo ba makita? Pwede. Puntahan natin. Puntahan natin, ito. Napakalapit lang. Ito naman yung dito. Ito naman yung experiment ko na may dahon ng talisay saka ito yung dahon ng saging. Ngayon, naandyan lang siya. Nakababad lang siya dyan. Pagkatapos, nilagyan ko ng dap niya. Saka nilagyan ng konting plants. Okay naman siya. Parang nakikita ko, successful din siya eh. Hindi niya ba nakapansin, no? Medyo okay din yung Ayan, Mga sobrang dami. Kung makikita niya, sobrang kapal din ito. Dito naman Sir Frank, naglalagay kayo ng green water. Hindi. Minsan, ang pinapakain ko naman dito, pag ganyan yung pang hugas bigas. Hugas bigas. Pwede rin yun. Ngayon, minsan, nag-ano rin ako ng yung yeast. Yes. Pwede rin yun.
wala, huwag sobrang dami isa, konti lang. Kasi ano yun, Kasi pag nag-overrun siya, namamatay Crash. niya, magkakot siya. Ngayon, hindi ka naglalagay ng green water dito. Ang lalagay mo lang yung dahon ng talisay, tapos ano po dito? Dahon ng saging. Dahon ng saging. Yung tuyo ha. Oo. Yan. Tapos, ano tawag dito? Siyempre, kailangan din, stock water nga pala, nalimutan ko sabihin sa inyo. Stock water. Stock water din, lagyan nyo ng dahon ng saging, dahon ng talisay, basta pareho siyang tuyo, okay na. Lagyan nyo ngayon ng starter. Kailangan din ng starter para magkaroon ka ng Siyempre. magna dahon dyan. Ito yung project ko ng pangalawa. Ngayon naman, Sir Frank, sa isang araw, nakapagbigay ka ba sa mga isda mo nito o nagbabawas ka sa mga Oo, magdadap niya? kailangan lang natin kasi magbawas din eh. Ganong kabilis sila dumami? Sa akin, pag nakakuha ako ng dam niya, every 2 days. Every 2 days? 2 days nagbabawas na ako. Sa isang culture mo? Sa isang culture yun. Pero lahat sila binabawasan ko. Oo, yun. Kaya hindi ka talaga mauubusan dito ng live food sa Oo. iyong backyard. Oo, gano'n yung ginagawa ko. Naibigay mo na yung sikreto mo. Napakadali lang Okay pala. lang, kasi Siguro- gusto ko rin ano rin sila, yung malaman din nila. Ano man mang kailangan natin mga kaisdayan. Oo, yun. Kailangan lagi nating may live foods tayo. Yun na lang siguro magagawa kong tulong sa inyo. Siguro, kayang-kayang gawin ng mga newbie. Siguro, sa mga newbie, eto na lang yung gawin nilang culture. Oo, napakadali niyan. Kasi dun sa isang culture, medyo magagawa pa sila ng green water. Pero, mas alam ko, mas mabilis dumami dito yung culture mo eh. Oo, Sa green water. totoo naman yan. Mga magdadap yan. Mas mabilis yan. Pero ito, okay din. Doon lang, medyo may kabagalan. May kabagana. Tama yung sabi ni Mitra. So, okay na tayo. Naibigay mo na yung sikreto mo. Okay. Oo. Ngayon, ano natin? Pwede bang maitry mo sa mga beta mo kung paano sila kung paano ko magpakain ito? Oo, pwede naman. Katulad niya, nakukuha tayo rito. Diretso na. Okay. Hindi, meron ako dyan ano. Yung ano mo, Gagad ko na lang. Pwede naman. Diretso nyo na rito. Pwede dito. Tilatakta ko na lang. Yun, no? Ito na, boss. yan. Pwede yung bang itry yan na ipakain sa iyong mga beta? Oh, ito, tingnan nyo. Ito. Ganito yan. Ito lang upakay sa beta. Ano kung parang meg dito maliit. Tapos, lalagay nyo lang yung ganyan, no? Okay, yun. Talagang gusto nila yan. Yan. Kaya pala tataba ng mga beta mo dito. Ngayon, mga ka-backyard, additional ko lang doon sa sinabi ni Sir Frank, pag marami na yung culture natin ng magnadap niya, mas maganda, ilagay natin sa malaking lagayan, sa malawak. Di ba? Tama? Sa Red tab. rev tab. Para hindi kasi pag nag-crush yung sa maliit mong container, mauubos agad yun. At isa ko pang tip, kailangan marami kang container, marami kang culture. Kasi hindi mo masasabi, pag nag-crush yung isa, kung yun lang yung culture mo, bibili ka na naman uli ng panibagong starter. Kaya kailangan, habang dumadami yan, marami kang lalagyan. Marami, mas maganda. Yun, tama yun. So ngayon mga ka-backyard, dito ko natatapusin ang aking video. Salamat po sa inyo.